guys. So, yeah, it's been a year since I made my last video about buyer experiences, and now I'm gonna do it right now again for the second year. Um, yeah, so I'm so excited to tell you guys what I experienced for this year, and um, what all the happenings going on in my life, and now I'm gonna do it right now. So now, I'm going to, kasi last year gumawa ako ng video about sa my 2022 experiences. And so medyo, nakapag-ready pa kahit konti somehow noon. And also para ako may kausap. My last time may parang mag-interview sa akin, but now I'm gonna do this by myself. And ayun lang. So, let's start. And I don't know where to start. I actually don't know what to say because there's a lot of it. And ayun. So, yun nga, medyo di rin ako prepared. Pero naka-prepared ako. Pero instead, my mind's, yung utang kasi hindi pa masyado prepared para magkwento, but itatry ko yung best ko. Okay, so, year 2023. So, since started, ano pa yung unang nangyari nung 2023? I already forgot. Sorry, medyo nangisi na doon kasi ngayon kasi nandito yung mga pinsan ko. Pati mga kapatid ko, sama-sama kayo for from Christmas until New Year Eves. So, ito yung talaga holidays dito sila. So, makakasama kami. So, naglipat na rin yung mga ate ko dito. Naglipat na sila ng bahay ng katabi namin. So, ayun lang. So, magkakasama na nga kami. So, expected na sa 2024 na kasama na kami palagi. So, 2023, ano pa yung unang nangyari noong 2023? Siguro, I think, pinakauna talaga nangyari noong 2023 is definitely, by the way, last year, sa noong 2022, meron na-experience ko yung apat na era, which is, yun nga, sinabi ko last year, apat yung naging era last year, which is sa Glossary Eye era, pangalawa at From Under, Compass, and then the Circles. But hindi ko na, nung muli, napag-decide ko, hindi ko na i-include yung Circles kasi nga, wala naman masyado kwento. So, parang naging Compass era, part 2 lang yung nangyari doon. And also, yun na nga, itong year na to is yung Love Sick era na. So, I'm just gonna tell you guys what happened in Love Sick era. So, by the way, walang nangyaring apat na era nitong taon na to, which is nag-focus na talaga ako sa isang era, which is yung Love Sick era nga. So, ayun lang. So, ganun na yung expect natin na by next year, tig-iisa na yung era na yung mag-focus. Hindi na magiging apat na era pa by a year. So, I don't know what I'm doing. So, ano ba po ito? Pero, but I just wanted to just, tell you guys what happened and mga pinagdaanan ko and all the stuff. So, I think pag nasabi ko na yon sa lahat, ready to move forward na sa another year ulit for me. So, okay. So, ang pinakaunang nangyaring 2023 Love Sick era. So, I remember, pinakauna talaga nangyari that year is, we went sa Silang Tagaytay together with mga kapatid ko, pati si Papa, kasi pumunta kami ng reunion, family reunion namin. And, ayun, so pumunta kami sa isang parang park and then resort at the same time, sa Silang, sa Tagaytay. So, it was a very wonderful place, hindi ko talaga makalimutan yung doon, yung gaano kalamig doon, kasi nga syempre, it was talagang sobrang lamig talaga. And yung pinuntahan talaga namin ng lugar na yun is definitely talaga yung pinakamataas na lugar sa Pilipinas, ang Silang Tagaytay talaga. And pinakamababa na sa Manila and then stuff. Pero sa Cavite medyo mataas, pero ang mas mataas pa talaga yung pinuntahan namin yung Silang. So definitely yung pinakamataas na lugar sa Pilipinas talaga, yung talaga yung medyo pinakamaliit. So nung nangyari nun, pumunta kami sa Silang Tagaytay. So kami nag-reunion. Actually, twice na kami punta. Nung unang pagpunta namin sa Silang is noong January 7. And pangalawang punta namin is February 25. So, talagang twice ako pumunta doon. Pero hindi ako nakapag-swimming doon. Hindi ko man na-experience mag-swimming doon. Kasi nga, syempre puro picture lang ako in all stuff. And
yun na, doon din ako, doon sa lugar na yun, doon din ako gumawa ng music video ng Only Love Can Hurt Like This, pati yung Underground. Dalawang music video ako makapagawa doon sa lugar na yun. And I was very thankful kasi nga parang ano nga, dahil syempre yung lugar doon, ang tawag dito, parang dun din, parang nagpakita rin na siya. Parang kasi dun kasi parang na-experience ko yung sarili ko in a way na makapagawa ng music video. And parang dun din ako nakapagawa ng magandang um, um, iconic videos sa sarili ko. And kaya din yung nakapagawa din ako ng Evolution, you know, ang ganda talaga ng ang ganda talaga, as in parang ang ganda ng appearances ko. And then yung nga sa gumagawa ko ng mga quality videos, yung may ng edit and magagaling ang transition. So yun, thankful ako sa lugar na yun kasi talaga napakaganda talaga ng lugar na yun. And I can't wait na pumunta ulit doon by January 6 kasi sa January 6 is may reunion kami. So ayun, so January 7 doon ako gumawa doon sa lugar na yun, doon ako gumawa ng on the ground music video. And ayun, so wala na siya mayan. Actually, nakakatawa talaga nung araw na yun kasi nga pinipilit ako nila papa na mag-swimming, pero ayoko talaga kasi nga sobrang lamig. And also parang pag binabad ko na yung sarili ko sa tubig, parang yelo talaga yung mararamdaman ko. Kasi tsaka sobrang lamig talaga dun, guys. Kahit na maaraw, hindi ko talaga mapapawisan or what, talagang sobrang lamig talaga. Parang nasa Baguio, parang ganun yung feeling. Pero silang Tagaytay lang naman yun. And I remember the fact na pinipilit nila ako mag-swimming. And pinipilit nila ako mag-swimming. And then, ayoko talaga mag-swimming. Then, ginawa ng kuya kong isa, hinamlot yung cellphone ko. Actually, yun talaga yung nangyari. Yung may scene, kumikita niyo yung sa nakaraan ko, yung sa video na yung na-upload ko. Nag-aabula kami ng kuya ko. Kasi talaga nangyari talaga nun is, pinipilit niya ako mag-swimming. So, ang ginawa niya, hinablot niya yung cellphone ko. And then, nung hinablot niya, nag-aagawan kami. Until, nung naagaw ko na sa kanya, nakuha ko yung cellphone ko, tumakbo kami buong park. Talagang paikot talaga, tumakbo kami. Tapos, hinahabol niya ako pabalik doon sa resort talaga para makuha yung cellphone ko, para makapag-swimming. Mahihila nila ako papunta sa swimming pool. So, yun. So, hindi nila ako nahabol. So, successfully naman. Tapos, yung pangalawang beses naman namin pagpunta doon, which is nung February 25, doon ako nag-film ng Only Love Can Hurt Like This music video. Music cover video. Sorry, kasi ayoko makapiright dito. Binabalak talaga actually mag-swimming noon. Pero nawalan ng time kasi hindi kami masyadong hindi kami masyadong nagtagal doon sa Vietnam talaga kami. As in, parang mga alas 5 pa lang umuwi na kami. Kasi birthday, kasi nangyari kasi yung pangalawang beses, birthday kasi ng tita ko sa father's side. So, ayun na, nag-celebrate na kami doon. And, ayun na, wala masyadong nangyari. And then, home na rin kami agad after that. Pero, pinaka-favorite part ko na yung second time kasi nga doon ako nakapag-film ng very iconic talaga ng videos sa akin. Ayun lang. So, parang na-appreciate ko kasi talagang ganda talaga as in paano ko maglakad, paano kong gawa ng moves doon sa mga videos na yun. And parang then like na parang na-match doon sa ginamit kong music background si Melanie Martinez na Playdate na kanta. Which is talaga nag-match talaga doon sa music kasi dabay ako mag-move. Bagawin yung video nag-transition. Talagang perfect talaga for Lopsy. And ayun, so right after that, January 7, kinabukasan January 8, pumunta kami, birthday, nagtuwa kami nag-celebrate ng birthday ni Elisa. Alagahan na namin kasi actually talaga ang birthday talaga ni Elisa is January 9. Pero nag-celebrate na kami naman January 8 kasi dahil may pasok din ako nun, so hindi rin ako makakasama sa kanila noon. So nung January 8, nag-celebrate kami ng birthday ni Elisa, bumili kami ng cake and nag-order kami sa
Food Panda ng milk tea. And, pinaka-unexpectedly pala guys, kasi actually, ang nangyari yung sa Somo guys na concert, talagang unexpected lang talaga na pagpunta namin doon kasi one of my friends ng kuya ko is nagyayaan na kung pwedeng sumama din sa magaganap na concert sa Somo, which is yung Mayonnaise nga. So, nag-decide kami na what if kaya pumunta na kami para at least ma-enjoy namin din, pati ma-celebrate din namin yung birthday ng kapatid ko. So, ayun na, doon na kami nag-decide na pupunta kami ng Somo. Pero ang naging problema na pupunta namin ng Somo is sobrang daming tao and traffic kami noon. Almost like 30 minutes po bago kami makapulating ng Somo. Kahit medyo malapit lang sa amin talaga. Kaya ang ginawa ng tricycle driver is binaba na lang kami sa port ng Springville. Tapos naglakad na lang papuntang Somo. Tapos yun, nung papunta namin ng Somo, sobrang dami na talagang tao. As in, hindi na kami mapupunta sa harap. As in, hindi na talaga namin makita yung stage. Which is, ang nangyari nga nun after that is, doon lang kami sa kalsada, doon na kami nakatayo sa kalsada. Medyo pangit nga, hindi ko nga na-videoan yung stage eh. Pati nga yung mga classmate ko na pumunta din doon, naka-VIP, tapos gusto sa pinakaharap, nakapagbayad sila ng ano. Kami hindi, wala eh, libre lang kasi. Pero, kung magkakaroon man ulit ng concert sa Somo, talagang pipilit namin makabayad ng VIP, tsaka doon na kami sa harap next time. Kung magkaka-concert ulit sa January ha, so ayun. May nararamdaman lang kung baka lang magka-concert ulit. So baka pag ganun ulit mangyayari sa January, wala ka, magbabayad kami ng VIP. Nakapagtanggap ng ayuda sa ninang, nakapagbigay ng pamasko, gano'n. Sige, nagagastos. Ayan, so, right after that, after nung sa Mayonnaise na concert sa Somo, a few days, I think, doon na kami nag-start na, kasi doon na nag-start yung teacher namin sa PE na na ipa-activity na sa amin yung Galaw Pilipinas. So, ayun, so, right after that, a few days after that, doon na kami start mag-practice ng Galaw Pilipinas. Inabot na isang linggo bago namin perform. So, from January 9, I think January 9, January 8, until January 18, talagang nirahan talaga namin oras namin sa pag-practice ng Galaw Pilipinas. And luckily guys, talaga, as in, kasi right after ng perform, kami yung pinaka-first place sa Galaw Pilipinas sa buong Game Society. So, yun lang, medyo parang big accomplishment namin sa amin. And thankful din ako dun sa naging leader namin doon na talagang ginawa talagang best niya and ginawa talagang yung best namin, tsaka ginawa niya lahat ng paraan para din kami maganda yung sayo na gumanda yung sayo namin and all the staffs na gusto namin ng mga tao. So we are very thankful talaga. So ayun lang, actually guys, what happened at the time talaga nung Galaw Pilipinas, during the time na nagpa-practice sa Galaw Pilipinas, I think pangatlong araw na namin pagpa-practice. If you guys remember na yung isa tao, I'm not gonna mention his name, but siya yung pumunta nung 17th birthday ko last year. And apparently, nangyari nung January is nagkaroon ng gulo. Actually nga, nagkaroon talaga ng gulo at that time kasi nag-away-away yung former leader namin, pati yung leader namin dahil sa pagkaka-misunderstanding sila. And right after that, na-report siya doon sa mga teachers namin and then doon na siya nag-decide na mag-drop out na. So, nung January, doon na siya nag-drop out. Ever since hindi namin siya nakita and then talagang nawalan talaga siya na. And hindi siya pumasok right after that kasi may nakapag-deport na sa kanya and may nag-deport na sa kanya and marami ng teacher na nagalit sa kanya at that time. So, nag-decide siya na mag-drop out sa school. And yun, kaya na siya nawala sa amin. So, actually, I mean, siguro, if you guys, kung kilala niyo yung yung tao na nagpa-vlog din, I'm not gonna mention his name na kasi, it's been like a year, but, hi! Ayan lang si Elisa. Kumakain kasi sila doon. Ayan. So, if you guys remember, I
I don't know if nalagay ko dun sa Galaw Pilipinas ko na vlog, yung lalaki na, yung leader namin. But, yan. So, I think siguro parang inano ko na lang this yung kung ano lang, kung nagkukwento lang siya about sa nangyayari sa school. Siguro yung may sinasabi din siya na nung simula ng time na wala yung former president namin, yun nga, yung nag-drop out, talagang medyo parang umokay naman din konti yung naging environment namin sa school. Medyo parang okay na lahat. Wala na masyadong taong parang pinapakailaman pa kami in a way, like lahat na nag-consult namin, yung pamamara namin, yung galaw kilos namin and everything, wala na masyadong nangingialam. Alam mo yun, tapos parang wala na masyadong taong umamando ako sa lahat ng mga bagay-bagay. So parang nawala talagang taong yun, medyo parang okay talaga lahat. Alam mo yung mga kaklasmate ko ngayon, kanya-kanya nilang kayang na mag-lead sa kanila, sa sarili nila, yung kaya na nilang parang gawin nila parang yung sarili nila sa leader sa mga kung kaya man nila na tulungan yung mga classmate nila and everything, so I don't know what I'm saying, talagang salutang talaga ako. I'm not really prepared for this kasi nga ready for this kasi nga syempre dami kong ginagawa ngayon talaga kasi busy ako and hindi pa masyadong ready yung mind ko for this. So ayun lang, and then successfully naman kaming nanalo sa Galaw Pilipinas, naging first place nun sa buong society, and I'm just very thankful and very honored at the same time, and very thankful din sa leader namin na humawak sa amin doon sa Galaw Pilipinas na. And then right after that, 2 days after ng Galaw Pilipinas performance, pumunta ako sa simbahan ni ayun lang. So, hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi parang for me to just like move on everything, and I don't know if kung na-upload ko dito sa YouTube channel, hindi ko ata na-upload, but nung sa documentary ko yata na isama. 2 days after nung Galaw Pilipinas, pumunta nga kami sa simbahan ng kaibigan ko, and kasi kaibigan na lang, wala na akong sabihin basta kaibigan. Kaibigan na pala. Actually, it was very awkward kasi nga pumunta ako doon sa simbahan na yun. Actually, tanamdam ako naman na welcome ako sa simbahan na yun. Wala naman akong naging problema doon. Welcome naman ako. Actually, he opened the door for me to go inside that church. Actually, nung pagpunta ko doon, unexpectedly talaga na ganun yung channel. Actually, ganda talaga, as in laki ng stage, and then, ganda ng mga light na nakalagay sa stage, ganun. Talagang representable talaga yung simbahan na yun, and may aircon, malamig din, so parang, oh my gosh, ganun. Pero, actually, eto guys to make it clear to you guys, yung pagpunta ko doon sa simbahan na yun, hindi talaga dahil doon sa lalaki na yun. Kung hindi, siguro kasi ako namimiss ko rin magsimba talaga din. And, nung time nung buhay pa si mama, and then nung time nung nawala si mama, gusto talaga kami nagsisimba tuwing Sunday. Pero ngayon kasi na syempre busy din, and wala na rin time. So, ayun. So, medyo parang minsan na nakalimutan sa simba. Pero minsan pagka ako pag nakikita akong mga may live stream na sa simbahan, ganun, nanonood ako na isang mga nasa Reno, ganun. And actually, very thankful din ako kasi basta mamaya ako may nagkukwento sa Pangasinan, oh my god, pinakahuli na yun ayun. So actually, what happened at that time, ayun, welcome naman ako, pinapasok niya ako doon, and then, ayun, nagsimula na yung tawag dito, misa ba yung tawag mo? Basta nagsimula na, and then, nag-preach na sila, ganon. And then also, actually, ito talaga yung pinaka-awkward na nangyari at that time. Kasi, may ginawa silang laro doon sa simbahan na yun. Nagpalaro sila. And, yung palaro na yun is Q&A. Parang may papakita sa TV. Kasi meron kasi sila nakalagay na TV doon sa stage. And then, anong nangyari? Nga nakalagay ng TV sa stage. So parang maglalabas ng tanong doon, tapos sasagutin mo siya. Tapos pagka
alam ko yata pagka nanalo ka, pag nakatama ka ng sagot, para magkakaroon ka ng premyo. Pero hindi yun nangyari sa akin kasi ito nakakaloka guys. Ito kasi nangyari at that time. Bali kasi, may tinanong doon sa TV. Ako talaga, napakataka ko talaga. Hindi ko alam. Basta nahihiyang-hiya ako hanggang ngayon talaga pag naalala ko parang, shit. Tapos, may nakalagay kasi doon sa TV na, parang nakalagay is, sino ang sumulat ng Florante at Laura? And then, sabi ko, shit, wait lang. Wala, ba't hindi ko matandaan? Parang wala akong masagot, parang gano'n. Parang hindi ko talaga matandaan. Alam ko pa, parang hindi yata multiple choice. Nangyari parang identification nga eh. So parang ako di ko alam kung sino. Pero tanga-tanga ko talaga. At ano yung tipong like you guys remember yung Closer in I era. Like yung nag-film kami ng Florante at Laura. Tapos ako, parang nag-flashback lang yun dun, nung araw na yun na sino yung sumulat ng Florante at Laura na alamat. And then nakalimutan ko sino yung author ng... Sino ba yung author nun? Ng Florante at Laura? Ang tamo nga, nakalimutan ko na wait, ang ganun shirt. So, ang sagot pala is Francisco Balagtas pala yung sagot nun. Putik kasi di ko kasi matandaan kasi kung ano talaga yung sagot nun. Talagang nakakaiyak talaga guys. Alam mo yung tipong nung tinanong din ako. Kasi laki na expectation ng lalaki nun sa akin na masasagot ko eh. And talagang Florante at Laura, sabi ko, shit, ito yung film din namin no last year. Ba't hindi ko natanda ko sino yung author? Di ba? Ang tanga-tanga lang. And then, ayun na. So, parang yung audience, parang sobrang loud ng sobrang loud talaga ng silent. Tapos biglang lahat ng audience doon biglang natahimik kasi hindi ko masagot yung parang nakakaya talaga. Tapos parang ina-expect pa ako ng lalaki na yun na masasagot ko, pero hindi ko talaga nasagot. Actually, hindi ko nasagot. And ayun, tapos nagtanong na lang sa ibang tao, pero nakakaya talaga. Every time naaalala ko ngayon, sabi ko, shit, ayoko na bumalik to sa pero siguro I think one day, kung ma-invite niya ulit ako sa church na yun, I would definitely go. Pero hindi na siguro yung parang, alam mo yun, hindi ko masagot yung tanong, nakakaya, gano'n. Kasi hindi mo alam, parang simbahan siya na parang may palaro na ewan. Hindi ko alam bakit kailangan pa nila akala ko kasi misa-misa lang, gano'n. Pero yung pala may palaro-laro pa na kine-kinemero. Para sa akin, ayoko na maulit yun kasi nakakaya talaga. Siguro kung pupunta ulit ako doon, naka-prepare yung utak ko for mga Q&A, stuff like that. Ganun. Pero para sa akin, parang ayoko na yung pumunta. Pero kung even one day siguro, kung may invite niya ako doon sa simbahan na yun. Pero di na ako nag-expect na i-invite niya ako. Pero kung maybe I think one day kung i-invite niya ako, I would definitely go. Pero kung hindi, ayoko rin. So, ayun lang. So, ay, umuwi na ba sila doon? So, okay naman, right after nung nangyaring laro doon sa simbahan na yun, sinabi sa kanya lalaki na yun, may kakausap daw sa akin. So, ayun, so, kinausap ko yung isa niyang ka-member din doon sa church na yun, and then nag-usap-usap kami, and parang sinabi niya sa akin yung experience niya na parang nagkaroon din kami ng same personality. So, parang nung nagkwentuhan kami dalawa, parang nagka-relate kami sa isa't isa. Tapos parang may mention din siya about sa love, ganon, and all this stuff. Tapos sabi niya, relate, no. Sinasabi ko na lang, pero ang awkward lang, kasi di ko alam bakit siya biglang magkukwento sa akin about sa love, ganon, so everything. But, ayun din sa ganitong aspect, yung ganito din, yung pagiging trans ko, ganon. So parang siya hindi naman siya trans, I think lang talaga. Ewan ko, di ko masabi kung bi or what, pero ganun. Parang ganun din daw nangyari sa kanya since sa amin. So parang ako, medyo natuwa din naman ako konti somehow na may nagkapareho ako na experience, parang nagkakarelate ng isa. And ayun, and then that's it. That's yung nangyari nung nakaraan. And then right after that, actually nga pinagalitan ako ng tita ko noon pag uwi ko nung gabi. Kasi nakakaloka. Kasi, syempre, parang natakot yung tita ko nun, parang nag-worry lang din sa akin. Kasi nga, baka nga at the same time, baka nga din, kung punta ko na punta sa simbahan nila, is
Yung pala baka mamaya sabihin nila na, "Ay bawal pala yung ganito, yung nananamit ng ganito sa simbahan, pag pupunta dun bakit kailangan na ganito, yung pang-babae," gano'n. So baka ako din daw, baka din daw mamanduhan din ako dun sa simbahan na yun. So yun lang, parang natakot lang din yung tita ko na sa simbahan. Pero I completely understand, kasi may mga gano'n talagang simbahan na, sasabihan ka na bawal ganito, bawal ganyan, ganyan. I completely understand kasi may mga gano'ng instances talaga dun sa every simbahan talaga. And, yeah, but, after that, di naman ako nakabalik na to that eh. And it's almost been like a year na kasi January pa kasi yun nangyari. And, ayun. And then, right after that, ano pa nangyari sa simbahan? Um, um, wait a second, nakakalimutan ko na. Ayun, so, noong February 25, punta ulit kami doon. And, ayun, na-film kami ng Only Not Pinahurt My Face. And, doon ako pa nag-start na mag-edit ng evolution ko. Bali, pinagsama-sama ko na lahat yung videos ko nung sa Closer and I, then sa Aquaman, dahil nung nag-love sick, and doon ako nag-start, nag-edit. Pero hindi pa ako officially nag-upload noon ng evolution ko. Kasi, nung first evolution ko na video na in-upload ko, yung July na, bago magpasok ulit for this year. And, ayun lang, so, it was so mad. Actually, entering 2020 was kind of been like, it's kind of hard because, parang unang ano mo pa lang parang unang pag-enter mo pa lang ng 2020, parang sumpa na agad yung nangyari. So, I mean, talagang I'm not gonna say that 2022 was the best year, but it definitely was a rough year for me. Kasi sobrang dami talagang nangyari, and actually I know talaga na pagpasok pa lang ng 2023 hindi na magiging maganda yung like for me, hindi na magiging maganda yung aspect ng buhay ko na and in-expect ko na talaga, as in, parang una pa lang kasi nung pagpasok ng 2023, parang na ko agad dun parang tawag dito, naapektuhan agad yung mental health ko and stuff kasi nga dahil sa pressureness na nararamdaman ko noon that time sa ACADS and everything, and I know that it's not gonna be a good year for me, and I know naman that, and I just ginawa ko na lang doon, in-overcome ko na lahat ng mga bagay-bagay until parang na-overcome ko na, tapos parang nalagpasan ko naman na. So, I'm just very thankful na, I'm just very glad that even though it's not the best year for me, may mga bagay naman din na nangyaring maganda sa akin. So, ayun lang, I'm just very thankful. And then yun, what happened after that? Actually, wala na nangyari nung February, nung March. Actually, March was definitely one of very rough time of the year. Kasi, syempre, umabot din sa point na, nagkaroon din ako ng family problems. And, family problems is, family problems sa mother's side kasi, syempre, medyo hindi naging maganda yung relationships namin. Kasi nga, I think na sobrang dami din nangyayari. And, it's been like too much, my relationship with my auntie, definitely got rough, and all the stuff going on. And talagang there were times talaga na hindi, na sa family mo, may times talaga na hindi magiging okay, and talagang may times talaga na, na pati rin yung relationship nyo sa family, parang naapektuhan mo na dahil na everything going on sa sarili mo din, and then all the stuff. Pati, actually at that time nung nagkakaroon kami ng problema like sa auntie ko and all the stuff, hanggang at that time hindi ko talaga gagawin ko noon. Talagang ako, I was mentally distracted ako sa lahat kasi nga yun lang din, nawalan din ako ng focus kasi nga hindi ko alam paano ko parang solusyon na lahat ng mga bagay-bagay kasi nga parang sabay-sabay na nga yung problema ko at that time. And yun, so
talagang ano lang, ang pinilit ko lang talagang magpaka-okey no'n at that time and oh my gosh, nasma siya. Kasi madalas Anong oras yung trip mag ano? Ikaw, Justin, nag-record ka na yun? nagre-record ako. Ngayon? Yes, Naka-on yan. naka-on. Okay na? Laro? Ayun, so, Pwede. Yun niya? and then, you know, Wala ano? yun nga, naging rough nga yung Si Ate Guy, wala. nangyari dun sa relationship ko sa family ko. But, tinay ko lang yung best ko talaga na maging okay. And then ako parang, at that time, nung una, nahihiya akong parang humingi ng tawad or what, or mag-sorry. Pero, ginawa ko talaga na nagpakakumbaba ako and ako na yung naggawa ng moves para ma-forgive ako and ayun, so nung time na nagka-problema kami ng ate ko talagang nag-sorry talaga ako sa kanya and everything went better naman pero actually nangyari twice na nangyari right after that day kasi nag-away ulit kami ng June but yun nga kasi nga over I think mostly naman yung pinag-aaway namin ng tita ko is definitely sa mga kaibigan ko. Nice So, way lang. you know, I think may darating talaga sa ganun point. I think ang nangyari talaga sa amin is misunderstandings lang. And siguro kung hindi ko na na-address sa kanya na maayos lahat-lahat, siguro maintindihan naman din nila somehow. And then yun. Ayun na, medyo nag-iwan dito kasi dito sila lahat sa salay kasi nga, tapos na nila Napupuno kumain. yung sa'yo, 64. Kailangan ko try my best. My gosh. Ayun na, so right after that, yung mga nagkaroon ako ng problema sa family ko, inayos ko naman yung lahat and everything, definitely all the things went really better naman after that. Kasi nga ako syempre nagpakumbaba na rin ako. Binabaan ko rin yung pride ko, hindi yung nagmamatigas ako as pamangkin, you know, lahat yun talagang still up ko and then ako na mismo nagpakakumbaba and humingi ng tawad sa lahat and then okay naman. And yun lang, so tuloy-tuloy lang life ko, ganyan, and tuloy-tuloy lang and maging as grade 11 student at tinuloy-tuloy ko lang until, you know, natapos ko yun. Actually, everything went better naman somehow and isang tuloy-tuloy ako sa pag-aaral nun. And then right after that, in May, I think nung May talaga nag-upload ako ng vlog about nung hospital yung papa ko and all stuff. So, it was at that time talaga medyo nagkahirap-hirap din kasi siyempre ako may pasok ako noon, ganun. So, parang time management ba yung nangyari na at that time. Kasi talagang inahati ko na yung oras ko sa pagpasok ng eskwelahan then also sa pagpunta ng hospital. And then nagbantay ako kay Papa sa hospital within like 2 weeks and then right after that na discharge siya ng May. Kasi nangyari kasi noon that time kaya siya na-admit kasi ayun, nahirapan siya umihinga that time, nagka-problema kasi sa kidney niya. And ayun, buti na lang everything went better naman and ayun. So, yun, so tuloy-tuloy na yung life ko noon. Actually, right after that, parang how can I say, naging okay lahat. Actually, I got to, parang, marami naman naging nangyari ng sa school at right after that. Then, nakipag-angat ako sa tatlo kong friends, kasi isang former friends ko, yun. So, ayan, so everything went better. Then, right after that, within a month later, nagpa-activity sa amin yung prof namin sa MIL, naggumawa kami ng movie. So, ayun na. So, dun, first time ulit ako nagkaroon ng, yun na yung second time ko nagkaroon ng movie na, yung movie namin na Circle. And, ayun, so, yung naging role ko doon is definitely, ayun na, automatically, nandun ako nalagay ako sa LGBT scene doon sa movie na Circle. So, ang naging role ko is, yung nga nagka-jowa ako din sa movie and the stuff. And I think parang yung second time na paggagawa ng movie, I definitely very thankful kasi nga parang
hindi ko nga in-expect. Actually, I'm wishing nga na magkaroon ng movie eh. And parang ako na magamit ko yung acting skills ko at the same time, very thankful na nagkaroon ako ng movie. And nagkaroon din ako ng role for the first time kasi nga last year, wala ako masyadong role sa fronted. Last year pala, sorry. Nung last year, wala ako masyadong naging role sa fronted lalo naging boy. Ito rin na ako din. Everything just went weird. But nung pangalawang movie ko naman sa circle, medyo sa circle na movie, sa LGBT scene, very thankful ako kasi paano nagamit ko rin konti somehow is acting scene, yung acting scene na gusto ko nang gamitin for the very long time, yung gusto ko ma-express sa ibang tao. And ayun na, so I definitely minamanifest ko nga na sana magkaroon ulit kami ng movie para sana talaga. At saka magkaroon din ako ng another role ulit kung saan magagamit ko talaga yung acting skills ko. So, ayun na. And talagang hiling ko rin, ang pinaka-passion ko rin talaga is definitely acting talaga. And yun, kasi para sa akin, parang na-express mo lahat yung yung skills mo, yung talent mo and everything, pati yung mga emotions na naramdaman mo, parang hindi mo na-express. At I think to creativity ba in a way. So, ayun. Sana by next year, sana magkaroon ulit ng movie. And also, ayun, sana, basta minamanifest ko talaga magkaroon ulit ng movie. Kung saan talaga magkakaroon ako ng magandang role. Parang gusto ko nga din maging main character sa same time, pero ayoko din masyadong di pabida-bida and parang lagi ng spotlight, ganun, and everything. But okay lang naman yun, at least, gusto ko lang talaga magkaroon ng acting, gusto ko lang magkaroon ng movie, para kung saan ma-express ko yung sarili ko. Then, actually, yung naka-partner ko doon sa Circle movie, itong padang hali, nagkaroon kami ng problema sa isa, actually, kaibigan ko lang sa real life, kaibigan ko lang, best friend ko yun. Karoon kami ng problema ng huli dahil sa, through ACADS problem, and magka-misunderstanding. So, hindi naman kabisaan, basta ako, wala naman masyadong mangyaring away sa amin, just that, lang ako, talagang, hindi ko lang talaga nagustuhan nangyari nung uli, and, nagalit ako and everything. So, ngayon, di na kami nag-uusap ever since yung time na nangyari lahat yun. But, like I said, may mga tao talagang permanente. May mga tao talagang aalis sa buhay mo. O tatanggalin ka nila sa buhay mo. Doon talaga, kasi not always naman nandun sila eh. Like, I already said that nung nakaraan, there's nothing permanent in life nga. So, yung siguro ngayon nakakasama mo sila, pero as long na tumatagal, tapos na-realize mo lahat na parang hindi pala ito nakakabuti sa'yo, hindi hindi nakakatulong sa'yo in a way. So, kung parang now na na-realize mo na, you just have to, let it go and just move forward. Ayun lang. So, how can I say this? So right after that, sa after na na-release yung movie, and doon na dumagdag na siya ulit. Mayroon na ako nadagdag sa Evolution video ko. And then, I'm just very proud na, I got to be able to, to have a movie where I had this kind of an amazing role that they gave me, and I'm very appreciative. And then a month later, nangyari sa prom. And actually talaga, nangyari sa prom doon talaga. Tatawa talaga ako kay Joynin talaga nangyari sa amin nakaraan. Actually doon sa prom talaga napakalungkot ko na na yun. Kasi, to make the long story short, nainggit ako sa mga by partner doon sa stage na sumasayaw. Tapos, basta may naalala lang ako. And, ayun, parang nainggit nga ako, tapos parang naiyak na ako, sabi ko parang gusto ko na umuwi, kasi parang nawala lang ako ng gana, hindi makijoin, makisayaw doon. And then luckily, ito si John Lin, si John Lin,
sumama din kasi yung crush, yung former crush nila that time. And, anong nangyari, parang, kasi anong nangyari kasi nun, yung lalaki na yun, yung crush niya, may ilang tao na nagyaya sa kanya na sumayaw sa stage. Pero, hindi siya, parang umayaw siya dun sa 5 babae na nagaya sa kanya sumayaw sa stage. Tapos, unexpected din nung pagdating nung gabi, parang trip lang din. Kasi nakita kasi ni Jolly na malungkot ako. Talaga malungkot talaga ako nung araw ng prom. Nung araw na yun, talaga malungkot talaga ako. Then parang nakita niya yun, parang yun na kino-comfort niya rin ako, sabi niya okay lang yan, ganun. Tapos pamaya parang nag-isip na what if kaya sumayaw kami lahat doon sa stage. Para naman medyo parang may ismasan yung lungkot na naramdaman ko. So, naisip niya din, naiyaya din niya yung crush niya doon na nakaupo. Eto niya na. Tapos, niniyaya na lahat, din nakatayo na kami na. Tapos, biglang niyaya na din yung crush niya. Sabi niya, dito sumayaw tayo, gano'n. Tapos, sabi talaga, tumayo yung crush niya. Tapos, ayun, edi, pumayag yung crush niya na sumayaw doon sa stage, na kasama kami lahat. Hindi yun na. Gilig na kalig ako na tayo. Sabi ko, shit, paano mo nagawa yun? Parang yung crush mo na motivate mo na sumayaw sa stage. Kahit 5 babae na yung nagyaya sa kanya, wala, hindi siya Tapos ikaw nung nagyaya, doon siya pumayag na sumayaw. Tapos parang kilig na kalig ako that time. Proud na para daw kay Jolene na ginawa na yun. Tapos, ayun, kasi yun pala that time, hindi na talaga, parang ang balak niya kasi talaga is, yung isang classmate ko, pasayawin silang dalawa doon sa stage. Pero yun niya yung sana tatayo nung time na siya nang nagaya. Parang ang balak na nga nun, yung isa kong classmate, pinapasaya niya rin na sana makasayaw na yung crush ko. Yung crush niya. So, ayun. So, nangyari lang nun, sumayaw lang sila one by one, ganun. Hindi sila nag-partner, ganun. Basta sayaw lang kami. Tapos yun natuwa lang ako doon. Kasi parang may ability siya na, napaka-approachable niya. Tapos parang in-approach niya yung crush niya in a way na walang kahiya-hiya. As in talagang in-approach niya yung crush niya na sumayaw sa stage. Tapos yun. Tapos tumayo na si Bakla. Parang tuwa talaga na ako. Tapos ayun, parang doon lang ako sumayaw sa prom na yun. Wala na ako ibang bagay na pang pinagkasaya sa prom. Talagang yun lang. Doon ako sumayaw ng time na in-approach niya yung crush niya. Tapos biglang pumayag yung crush niya sumayaw sa stage. Ganun. Tapos yung pagdating ng gabi, tuwan-tuwa kami. Ganun. Hindi ako makapaniwalang ganun. Tumayo yung crush niya. Tapos parang yun na, tuwan-tuwa ako sa kanya. Tapos parang cheer up ko siya kasi nga nagawa niya nga yung ganun. Then yun, dito natulog si Johnny dito sa bahay na to. Tapos the next day after, nag-road trip kami. Pumunta kami sa kong tita. Tapos, nagala-gala din kami konti. And then yun. And, so yun na yung nangyari. Actually, yun na nangyari noong July. Tapos, noong July din, doon na rin nag-start si Sam na mag-school. And, nung mga una, medyo okay naman. Nakakasabay siya, ganun. And, parang may mga natutunan din siya somehow. Pero nitong bandang huli kasi medyo naging pangit na din yung setup ng school na yun sa kanya kasi di naman siya, nung huli parang, kasi si Sam kasi guys, nung medyo, sabihin na natin medyo makulit yung bata, medyo wild, ganon. But, siguro kay Sam lang talaga ang problema lang is behavior at lang talaga. And, siguro, nung mga nitong bandang huli, hindi na kinain ng mga teacher na sa kanya, na nag-handle sa kanya. So, parang nung itong huli, hindi na siya masyado in-entertain. Hindi na siya masyado pinapansin ng mga teacher niya. Kaya nung time, parang hinayaan na lang din na siya maglaro-laro doon. Tapos yung mga classmate niya, nag-aaral na siya naglalaro lang sa likod. So, ayun, at that time, parang nag-decide na lang kami na i-drop out na lang si Sam. So, I think, dinap out niya si Sam ng October. Yes, July to October. Nung October, dinapatan namin si Sam kasi talagang ayaw na rin namin din kasi parang wala rin naman nangyayari na ganyan. So, nakakasad lang kasi syempre, nag-expect ka talaga na lahat na mag-aangat As in talaga lahat nag-aangat.
But, may times talaga na may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. So, ayun. So, yun yung nangyari. And then, yun na. So, another school year started 2023-2024. Grade 12. Grade 12 year. And, kasi nga nitong grade 12, medyo parang, somehow, parang, lalong humirap. Actually, ang ina-expect ko nga sana ng grade 12, medyo madali lang lahat. Kasi may nagsasabi sa amin na, ay, madali lang, ano lang yan. Puro sayaw-sayaw, puro ganyan-ganyan. Pero may putik na yan. Pero nung nag-grade 12 ako, talagang lalong humirap. Like, as in, lalo na sa PR actually. Kasi, saan nangyari sa PR? Sobrang daming rejection nangyari sa amin noon. Siguro ako rin na masyado ding nangangarag sa mga bagay-bagay. Masyado kong minamadali man. Kasi nga, dahil nga din na nagsabi din yung teacher din namin na kailangan by the next day mapasa na. So, ako na, syempre, sinasabi nilang the next day na yung pasahan. So, syempre ako talaga nagkakraming ako, nagmamadali talaga ako. Talagang minamadali ko talaga yung mga bagay-bagay. Talagang nagawa ko na agad sa gabi, tapos kinabukasan ko napasa. Parang nangyari, pag masyado ako pagmamadali, ayun nga, ang daming dito, namamali yung mga gawain namin. Kasi dahil nga siya, masyado din ako nangangarag, masyado ako nagmamadali. Kasi syempre, sino ba naman yung estudyante na hindi yung magpapanik or magmamadali dahil sa kinabukasan ba naman natin eh. So, ayun. So, ganun lang din nangyari sa akin. Masyado akong nagmadali. Kaya, yung masyado akong pagmamadali, namamali yung mga gawain namin. Kaya, ilang beses kami na-reject. Lalo na sa RL namin, sa related, sa RL namin. Siguro 10 beses yata kami na-reject. Kasi nga, mali-maling citation, mali-maling mga info yung nalalagay namin, ganun. Pati yung mga format, yun din, format din, yung pinakamalaga din, nagkamali-mali din. 10 beses yun. Tapos, kung lahat, sobrang gastos din, guys, actually. Kasi yung sa RL namin, ginawa kasi sa amin ng prof namin sa PRS, pinag-ano kami sa index card. Para lahat ng citation, pati nung i-link, citation link, pati subtopic, kasi yun bawat subtopic yun kada isa. So, kada isang subtopic, isang index card, tapos info sa baba. Doon kami madalas nagkakamali. Lalo na ako na representative ng group sa PR. Doon kami namamali ng ilang beses. Kaya doon kami ilang beses din na-reject, 10 beses. Tapos, kung into total ko lahat ng ginastos ko sa index card na yun, pati dun sa mga pre-name ko, para yung mga pre-name ko ako, siguro naka 1K na ako. Kasi talagang, ilang beses nagkamali, ilang beses na-reject. So, paulit-ulit na pa-print yun, araw-araw. Kasi, para ma-check. And, ayun, until naging okay naman, talagang parang natutunan ko lang din na huwag din masyado magmadali sa mga bagay-bagay. Huwag masyado din magpaka-stress, yun din. So, right after that, inayos ko naman lahat yun, and by the help naman din sa mga kagrupo ko, tinanungan din ako somehow, and until naging okay naman natin mga bagay-bagay, hindi na kami masyado din nare-reject itong huli. Kasi nga, ako din, parang hindi na rin ako masyado naging kampante din sa sarili ko. Parang humingi na rin ako ng advice or tulong sa ibang tao. Humingi ako ng tulong sa mga classmate ko, yung pinakamagaling sa PR namin. So, pati sa mga kapatid ko, yung sa kuya ko din, nagpapatulong ako. So, ayun, nitong bandang huli, medyo naging okay naman. Kasi talaga, one of the things na talaga natutunan ko is, talagang, kung hindi mo kaya, magpatulong ka talaga. Kasi, wag din tayo masyadong parang inisip na natin na kaya natin, ganun. Siguro kung kaya mo naman talaga, 'di ba?
why not na magawa mo. Pero kasi, alam mo yung tipong, iba na kasi yung sigurado. At saka, iba na kasi yung sigurado na, in a way na, hindi ka na yung mamamali, like, sure ka na sa mga gagawin mo, ganyan. Kasi by the help ng ibang tao, pati din yung, advice na pinaghingan mo ng tulong. So, ayun lang. So, I'm just very thankful na nalagpasan ko lahat yun. And, dumating sa mga tao na tumulong din sa amin. And, ang simula doon, hindi na ako masyado din nagkakaraming, gano'n. Pero, nagkakaraming pa rin ako in a way kasi, syempre, dahil nga sa deadline na binibigay sa amin ng prof namin, but, pero hindi na, parang, sobrang covers pa ng mga unang araw talaga. Talagang nung mga unang araw talaga, sumpa talaga, as in, talagang, naapektado din, parang nagkaroon ng epekto sa mental health ko, medyo parang, nagka-problema. So, I'm very thankful talaga na yung time na nag-seek na ako ng help sa ibang tao, na naging okay naman lahat. Ayun, pero talaga, yun din ang mga araw na yun, start ng grade 12 ko. And then, yung time na medyo, there were times na magkakaroon ako ng hard days in my life, talaga, syempre. And then also, madalas na ako nagkakasakit, itong grade 12 na ako. Nung nakaraan, talagang nagkasakit talaga ako ng napakalala, as in, I remember nung time na nilagnat ako sa school, and then nung pag-uwi ko nung gabi, talagang tumumba ako. Tapos naalala ko talaga nung time nung si John Lin, pati yung isa ng former friend ko na hirap na hirap sa akin na binuhat nila ako kasi tumumba na ako sa stairs. Tapos, hindi naman, before pababa ng stair, doon ako tumumba. Tapos binuhat nila ako. Hirap na hirap sa, isipin mo guys, talagang ang laki ng, ang laki kong tao. Tapos sila 4'11 lang na height, 5'2", ganon. Tapos isipin mo, binubuhat din ay 6'2" na height na tao. Ganun. So, talagang napakahirap talaga nun. Bago ako magkasakit, actually naramdaman ko na yung parang lalagdatin na ako nung Thursday habang one of my classmates nag-represent sa community engagement. And I kind of feel like na parang yung buong katawan ko parang sumasakit. And then parang akong inaantok na eman. So, right after that subject, I went back to my chair and bumalik ako sa upuan ko and parang doon na lumala yung nararamdaman ko, as in talagang basta doon ako nag-start talaga na lagnatin na. And then so until got to the point na hindi na ako makabangon, parang nakaluhod na ako sa chair ko. And then suddenly right after that, parang yung sa nung time ng practical research namin, yung magpapasa na kasana kami, hindi sabi ko parang hindi ko kakayanin kasi parang nilalagdag na ako. So ang ginawa ko noon, humiga ako sa sahig ng classroom namin, and then natulog ako. And then yun yung after recess time, kasi after recess practical research na namin. And then nakahiga na ako from PR hanggang political governance na subject. Nakahiga ako, tapos natutulog. And then doon na talaga lumala yung naman ko. And then suddenly nung uwian na, I remember the fact na kakagising ko, nagising ako, and then nung bago umuwi, talagang nung pagtayo ko, para kong babagsak talaga, para kong tutumba. And then habang palabas na ako ng classroom, talagang wala na, parang pangayong-gewang na ako. Tapos until nung lumabas ako ng classroom, talagang doon na tumumba na talaga ako. And sila Danny kapatid doon, hindi nila alam nung gagawin kasi talagang alalay sila sa akin, pero hindi nila ako kaya. Sabi niya, "Di, wag ka ganyan, hindi ka namin kaya, ganito, napakabigat mo, napakalaki mo," ganun. Ngayon, so talaga at that time talaga hinong-hilo na ako, parang hindi ko na kakayanin. Talagang yung lagnat ko talagang sobra. Talagang nakaraan, nagkasakit ako, and
I think sobrang dala ng pagod tsaka puyat. Kasi nga dahil nga din sa, yun nga din sa PR, ganun. Dahil talagang stress ako noon at that time. Um, actually, nagkataon nga nung nagkasakit ako, yun yung time na nagpa-practice kami para sa aerobic dance sa PE. So, yun nga, so nung, I think 2 days before nga yung nagkasakit ako, yes, nilagnat ako and also inubo. Hindi ko nga alam, parang ang hinala ko kasi sa time na nagkasakit ako, baka na-expose ako sa labas dahil nga hindi na ako nag-face mask. Kahit na nasa labas ako pati school, hindi na ako gumagamit ng face mask. So, ang nangyari siguro sa akin at that time, na-expose ako sa labas. Kasi, as you guys know, talaga ngayon medyo may COVID pa rin talaga kahit na hindi na parang kagaya ng pandemic ng COVID dati, may COVID pa rin talaga hanggang ngayon. And parang dapat talaga, i-maintain pa rin siguro yung face mask for me. Kasi nga, iba na isigurado and also, maiwasan ka ma-expose sa mga bagay-bagay. Kasi nga, syempre, nakaka-apektado sa health mo and everything. Lalo na ngayon, na dapat talaga malakas yung health natin ngayon dahil nga, syempre, sa school and everything, sa mga work, ganon. So, ayun na. Ayun, so, nangyari nung time nagkasakit ako, tapos nung gabing yun, nung pauwi kami, tumumba ako doon sa stairs, kasi hindi ko na talaga kinakaya. Kasi, nangyari kasi nung nakatulog ako, guys, until, starting dun sa pangalawang subject namin, dun ako natulog, gising na lang ako dun sa last subject namin. Tapos, nung nagising ako, talaga ako parang gumagewang-gewang ako, tapos parang natutumba na nga ako ganun. Natamaan ko nga yung ka-classmate ko eh. And then, tumumba na talaga ako tuluyan. Tapos, yung dalawang kaibigan ko, hindi nila nagagawin sa akin, kung paano ako bubuhatin. Kasi sobrang bigat ko nga, tsaka napakalaki ko. Akala mo man yung 4'11", pati 5'2" na height. Na binubuhat nila yung 6'2" na ganun. So, after that, pinipilit ko tumayo. Talagang as in, pinipilit ko talaga. Tapos yung mga classmate ko nagpapanik na hindi nila nagagawin nila sa akin. Kasi nga, tumumba na nga ako. Sabi niya, buhatin natin si Cruz. Buhatin natin si ganun. Tapos, successful naman, nakatayo ako. Tapos nakababa na ako sa stairs. Pero nakangalay ako sa kaibigan ko. And then, ayun. So, nalay din ako hanggang paglabas. Talagang paglabas ko ng school at that time, sabog. Talagang, as in talaga, sabog talaga ako. Natamo talaga may sakit. Tapos, ayun. And then, ayun, tinanungan nila ako sumakay ng tricycle. And, ayun. So, tawag sila ng tricycle para sa akin. Tapos, ayun, umuwi na ako. Actually, yung pagsakay ko ng tricycle, nakahiga ako doon. Kasi talagang wala. Kasi hindi ko talaga akong hinang-hinan na ako nung that time. So, manalala na yung sakit ko. Tapos, nung nakarating na ako sa bahay, ayun, hindi ko pala na malayo na naiwan ko pala yung cellphone ko doon sa tricycle. And, nung gabing yon, actually, yung tricycle driver daw, bumalik pa daw ulit sa bahay, pero wala, parang nakalock na lahat yung gate. Nakalock na yung gate, pati yung pinto. Kasi sa bahay kasi, guys, mga early birds silang mga tao dito talaga. 7 or 8 pa lang nakasalan na yung gate. Talaga, kaya medyo delikado. Parang, na ako noon, medyo delikado na pagka nakawin ako ng gabi. Like, pag nakawin ako ng 8 or 9, wala na magbubukas sa akin dito sa bahay. Kasi halos lahat na tulog. Swerte na lang kung may magising pang isa, lalabas sa kwarto para buksan ka ng gate ito. Pero madalas sa akin nangyayari talaga pag alas na akong ginagabi, ng uwi. Talaga mag-aantay ako sa labas ng napakatagal bago magbuksan ako ng gate. So, ayun lang. Sobrang aga talaga nila Saka sobrang aga din nila magising. Alas 6 pa lang gising na sila may ganyan sa bahay. So, yun lang. Ayun. So, napansin ko lang na naiwan ko yung cellphone ko sa tricycle. Nung nagising na ako ng madaling araw, nanap ko yung cellphone ko sa bag ko. Wala. Sa And then, nung umagang yun, nag-text sa akin yung kaklase ko nung grade 8 na sabi nila kung sa akin daw ba yung cellphone na nawawala na nakapost sa FB page sa mini palengke Queens Road.
Tapos ayun nga, tapos sinend niya sa akin yung screenshot, tapos sinabi ko nga na yun nga yung cellphone ko. Kasi nakita doon, basta nakakahiya talaga guys. Nakalagay pa doon yung mga picture naming lahat, doon sa likod ng cellphone, na-expose pa doon sa mini palengke na Facebook page. Wala na, nakita na nila lahat. Hindi, wala na ako consider na, talagang halos natin sige parang yung nakakahiya. And, ayun, so, anong nangyari, sabi ko, akin na yung cellphone na yun. Tapos, nakipag-coordinate ako dun sa taong nag-post sa FB na yun na nakuha nila yung cellphone ko. Tapos, nung kinabukasan naman, successfully ko naman nakuha yung cellphone ko dun sa tricycle driver. Tapos, ang ginawa ko na lang, binigyan ko na lang sila ng pamali, binigyan ko sila ng ice cream. So, yun, pang treat na din sa kanila. So, ayun na, very thankful ako na nakipa nila yung cellphone ko. Kasi ang expected ko na talaga kasi mawawala na talaga eh. Kasi this past mga incidents na mga nangyari sa akin, like in the past, na nawala yung cellphone ko. Nung last cellphone na nawala sa akin, yung grade 5 ako, hindi na naibalik sa akin. So, ayun na, parang nung nawala ulit yung cellphone ko, nitong nakaraan, parang na-expect ko rin na baka hindi na rin maibalik sa akin. Pero, buti na lang talaga sa nagmagandang loob yung tricycle driver, pati yung asawa ng tricycle driver na yun na ibalik yung cellphone sa akin. So, ayun na, I'm very thankful talaga. Thankful din ako sa classmate ko na nag-chat sa akin, na nakipag-coordinate sa akin sa mga, alam din kasi nila na cellphone ko yun eh, kasi nakita doon yung mukha ko, nandun yung mukha ni Sam, mukha ng mga kaibigan ko, family ko, everything. So, ayun lang. So, sa mukha ko palang alam nila sa akin na yung cellphone yun eh. And, ayun lang. Ang dami talagang kalokohan nangyari ng araw na yun. Pati, at that time, pinagalitan din ako ng classmate ko, yung leader namin doon sa PE kasi, actually, ako talaga leader sa PE, pero yung classmate ko, sabihin na natin classmate ko. Pinagalitan ako na that time kasi nga, baka daw mamaya sabihin ng mga teacher na pinipilit nila ako sa mayaw kahit na may sakit ako. Kasi ako na that time talaga, masama pa rin talaga yung pakiramdam ko nung time na sumasayaw kami sa yung nagpa-practice kami ng sayaw. Masama pa rin talaga yung pakiramdam ko, pinipilit ko na nito. Pero sobrang sakit ng paa ko, gusto ko umupo. Tapos yung time na nakita nila ako nakaupo ko sa upuan, pinagalitan niya ako. And sabi niya, alam mo wag ka nang sumayaw. Talaga mo na itinit ka ng ganyan kasi baka sabihin ng mga teacher na pipili namin sumayaw na kahit masama yung pakiramdam mo. Sabi ko, okay lang, hindi naman ganun, sakit lang talaga yung paa ko, pero kaya ko sumayaw. Tapos sabi talaga nila na wag na ako sumayaw. Alam ko, akala ko nga hindi na ako masasali sa'yo, pero buti na nalagpasan ko lang kasi parang, tawag dito, pinakalm down ko lang yung kasit ko na yung na pinagalitan ako. Parang pinaglagpas ko lang yung galit niya sa akin. And then, ayun lang, so until naging okay naman, sama pa rin ako sayaw. Then, successfully ko naman sayaw. Himala nga eh, nakapagsayaw nga ako nung kahit sa naman na yung pakaramdam ko. Tapos, ayun lang. So, ayun, buti na lang talaga gusto ko yung mga bagay-bagay. And then, right after that, ayun, so tuloy-tuloy lang yung sa school, mga activities. Tapos, sobrang daming event na nangyari, like sa drag race, and then sa singing contest, dance contest, ganun. Sa sports fest, actually sa sports fest hindi nga ako nakasama ninyo kasi sobrang busy. Okay. Sobrang daming nangyari right after that. So sa PR, medyo nagkahirap-hirap ulit. Right after that, alam mo, lang yan eh, cycle lang yan nangyayari. Sa PE, pagbubukas na namin, tapos mamaya sa PR. Tapos sa mga ibang subject pa, ganun. So, talagang halo-halo all the time. Ayan, so tuloy-tuloy lang talagang life namin. And then, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral, yung mga activities yung ginagawa. Tapos, what else? So, ayan, sumayaw din kami ng Heal the World sa Diaz. Ayan, isang linggo din pag-practice nun. And, ayun din, okay din naman. Naging action din kami. First place na naman ulit sa sayaw. So, which is definitely very glad na, ayun. Kasi talagang, nagiging proud na ako sa session namin kasi nga, na
parang kahit pa paano naangat namin yung section namin, parang na-represent namin yung section namin as the best, sa lahat ng society. Sa buong section ng UMS pala, sorry, sa society talaga. Sa buong section ng UMS na pag-ano namin yung section namin. So, even though sa section namin was not that kind of best section, kasi section kasi namin hindi masyado ding okay somehow, kasi sa section namin kasi may kanya-kanyang bias. Tapos basta bias na lang, ayoko naman sabi ng iba, pero basta medyo may pagka-bias lang sa isa't isa, pero somehow naman pinipilit na namin din maging okay, and then that's what's going on. And ayun, so sobrang dami basta sobrang dami na nangyari this year, pero yun lang, yun sa isa ko lang. Tapos yun naman after that, and that's I got to tas a month later, yun, nag-celebrate kami ng birthday ni Sam, 4th birthday niya, and sama-sama ulit ng family. At tapos actually pumunta kami noong last September 10, pumunta kami ng Pangasinan para i-celebrate ng yung nakapasa si yung ate ko sa bar, sa exam. And ayun na, sobrang daming blessings. Alam mo, kahit na napaka-worst na itong year na to, naman, there's still naman the best part naman nangyari. So, ayun lang, very thankful naman ako doon. And ayun, so yun na yung first time din namin pumunta ng malayo sa Pangasinan, nakapag-rent ng van. Kasi doon sa van na yun, napakasikip, hindi ako kasya dun yung sobrang laki ko. And actually, talaga kasya dun. Alam mo yun, sobrang gano'n. Alam mo, nung time na yun, nagpa-vlog ako doon sa Pangasinan, parang parang guilty, gano'n, ganda, gano'n. Tapos parang, ready to go to road trip. Pero putik talaga nung araw na yun, sobrang sikip sa van, di ako kasya. Laki ng pa, ang haba kasi ng pako, guys. So yung pako talagang parang sikip doon sa upuan. Kasi yung distansya kasi nung upuan doon sa van na yun, medyo konti lang. Parang ganun lang. So yun, di ako kasya. Ang tsaka ang sikip. Tapos yung uwian namin nun, talagang nakakapagod. Talagang nakita talaga. Bagsak ako sa kama yun . Pero yun na. Pero okay naman. As in, worth it naman. Kasi talagang ang ganda ng lugar sa Pangasinan. I mean, sa Manawag pa nito. Lalo na sa Manawag, laki-laki. Tapos, ayun. Nakakain ng sarap mga pagkain sa mga restaurant. So, okay. Actually nga, may sikat na restaurant sa Pangasinan na pagkakainan sana namin, pero hindi na kami tumuloy kasi daw maraming daw masyadong tao talaga. Tapos parang wala nang available na space yata, or available na table para sa amin, kasi halos lahat nandun tsaka mahabang pila talaga. Tapos hindi yun, nakapunta ng Pangasinan. Tapos nakadumaan kami sa Paco for the first time after 3 years. Kasi nga last punta ko sa Paco time na buhay pa si Mama 3 years ago. Ayun, so parang it's it's good na kabalik ulit kami sa Paco right after everything the shit na nangyari sa buhay namin. And then, ayun, so, nung bumalik ako sa Paco, parang naliliitan na lang ako. Ganun. Siguro nung time na last punta ko dun, siguro, medyo di pa ako gano'ng malaki nun. Siguro bata pa lang ako. Pero nung time na bumalik kami nun, nung nakaraan, parang naliliitan na lang ako sa lugar. Sabi ko, parang ang liit naman. Ganun. Siguro, I think, tumangkad lang talaga ako. Kaya parang naliliitan na lang ako sa lugar na yun. So, ayun. Tapos, talagang napupunta namin doon nung nakaraan. Talagang may mga highway na sa taas. Talaga, parang na-complete na yung highway. Dati nung mga bata pa kami, wala pa gano'n. Talagang napakalawak pa doon sa Paco. Tapos nung pagpunta namin na nakaraan, parang dami ng highway, tapos parang medyo masikip na gano'n. So ayun lang, medyo awkward na. Ayun. Daming chika. Tapos ayun, nag-start na rin kami mag-practice sa Panagbenga Festival. Actually,
pag-practice sa Panagbenga Festival was kinda din hard. Kasi, ang hirap makisama sa mga tao na mahirap makisama sa mga tao kung saan hindi mo gaano ka-close. I mean, ka-close ko naman silang lahat, pero kasi yung hindi mo ka-vibe sa mga bagay-bagay. Tapos, yung hindi mo nakakasundo madalas, lalo na pag sa mga bagay-bagay, like, example, sa pananamit, ayaw nila yung, kasi medyo conservative sila little bit eh. So, ako kasi talaga yung mga conservative na tao, hindi ko nakakasundo. So, talagang at the time, during the time ng Panagbenga Festival practice namin, madalas namin nangyayaring away or minsan madalas ako napapagalitan sa practice kasi nga may mga tao ko hindi nakakasundo doon. Pero ang ginagawa ko na lang, sumusunod na lang ako kung ano yung pinapalo nila kasi syempre, wala dahil ayaw mo lang din ng gulo, ayaw mo lang din na mapagalitan ka, iniiwasan mo na magka-issue ba. So, ako, sumusunod na lang ako. Wala naman akong magagawa kasi doon na rin naman ako pero siguro kung tatanungin niyo ako guys, kung pinagsisihan ko ba na nalagay ako doon sa ganong sitwasyon or sa mga tao na yun na nakasama ko. Siguro itong bandang huli lang. Kasi, syempre, dami ko lang din na-realize. Sabi ko parang the best nga yung parang yun nga yung nasasabi ko nga na parang na-transfer nga ako sa masayang section or from masayang barkada like sila Jay. Tapos into na-transfer sa ganito na ang worst. Tapos ang pangit pa ng mga tao na pakisamahan, gano'n. Tapos everything. So, ayun lang. So, parang nasad lang ako dun in my part na parang bumaliktad yung setup ng sa school. Pero, wala na akong magagawa kasi doon na ako wala na akong tawag dito. Hindi na ako pwedeng move backward pa kasi wala na naka-forward na ako nandito na ako. So, ayan. So, madaming nangyari. Hindi ko na nga maisa-isa pero ayun din. So, as you guys know, alam niyo na siguro yung nangyari. Talagang, Trias friendship had already been ended. Sabi ko na yun sa past vlog ko kung ano nangyari, and I'm not gonna tell everything, the whole detail na ano nangyari. And pagkatapos ng friendship namin, friendship ko kay Danica and all the stuff. So, I think it's right now, sobrang dami kong na-realize this year. I think this year talaga, I think hindi ko masasabing worst year. I think realization year lang talaga. And sobrang dami ko rin talaga na-realize. Na siguro, give and take pa lang sa mga tao. Wag lahat masyado isa-sacrifice. Kasi, pag lahat na kasi na-sacrifice mo, tapos umabot sa point na parang wala na tira sa sarili mo. Tapos yung mga tao na mga tinulungan mo, ibig sana na, alam mo yun, na makabawi sa'yo. Tapos, ganun din na ibabalik sa'yo. Tapos, ibabalik na pala sa'yo parang, parang gagaguhin ka lang, ganun. So, ganun yung nangyari sa akin. And, pinili ko na lang na, mas nag-decide na lang ako na i-end na yung friendship. Kasi hindi na rin, nung itong bandang huli, hindi talaga naging ako healthy yung pakisama ko sa kanya. And kumbaga yung mga unang away namin, tiniis ko lang talaga lahat. Parang lang ako, nakikisabay lang ako, parang nakikisakay lang ako, ganun. Parang sa akin wala lang yun, tinatawanan ko lang siya pag galit siya sa akin, ganun. Pero nitong bandang huli, parang hindi ko na rin kinaya talaga din. Parang ako nabusan na ako ng pasensya. And that's why, dahil doon sa ayaw ko na rin magstay sa toxic friendship, decide ko na i-end na kasi ayaw ko na rin. Ayun lang. So, sa sobrang dami ko na-realize this year. And, na-realize ko lang din na wag din sayangin yung oras sa mga taong
ano lang, maninira lang ng buhay. I mean, yung sisirain lang yung buhay mo sa lahat-lahat. And, parang, yun na din sinasabi sa akin ni Johnny na, yung parang motivation ba na word na, isipin mo na lang na, hindi ikaw yung nawalan, kundi sila. So, parang yun din, parang nag-ano na sa sarili ko, sabi ko, ano lang, parang, oo nga, parang tingin ko rin baka, hindi naman ako yung nawalan eh, kasi ako, carry ko naman mag-isa, carry ko naman, kasi ako may friends pa naman ako, or carry ko naman, basta carry ko naman yung ma-okay. Parang inisip ko na lang, sabi ko, hindi naman ako palaging maging independent sa kanila eh, you know. I think, ako kung tutuusin, kaya ko naman talaga mag-isa eh, pero, siyempre, pa rin may kasama ka. So, I mean, hindi ko nasasabi talagang kaya ko mag-isa. Like, wala na akong magiging friends. I mean, gusto ko pa rin magkaroon ng friends. Pero, you know, magkaroon man ng kaibigan na, kumbaga na, you know, hindi sisirain yung buhay mo. Like, everything. Ganon. So, ayun lang. And, I'm just very thankful kasi parang I think thankful na rin somehow at the same time kasi na nangyari yun kasi para din matuto na ako sa mga bagay-bagay kasi nga nung una bulag pa lang ako yun na ang dami ko na realize so ayun lang so and also I just don't want to waste my time sa useless people because you know I don't want to waste my energy, I don't want to waste myself, you know, na kahit na anong effort na ginagawa ko, tapos parang sa kanila wala lang. So, I just don't want to waste that kind of shit na sasayangin ng yung pagod mo, yung effort mo, yung sarili mo, tapos sakripisyo mo, you know. Kaya, for this upcoming year, hindi na talaga nangyayari yun. I mean, ako, siguro ako magiging mapagbigay pa rin ako sa mga, pero hindi, ngayon gagawin ko give and take na lang ako. Tapos, siguro matututo na rin ako magsabi ng no sa mga bagay-bagay. And, kasi yun na talagang pinakamira para sa kanya, magsabi ng no. Kasi ako puro yes lang ako, kahit na ako sa akin parang taliwak na sa sarili ko, sa puso ko na gawin yung isang bagay. You know? And also, sana hindi na ulit mangyari yung mga ganito next year. Talaga nag-hope na ako na sana maging okay na natin. And, walang tigil sa salita niya, hindi na ubus yung bukso. I mean, sa akin siguro kung tatanungin niyo ko, guys, kung maybe if one day na yung taong yun is humingi ng tawad o humingi ng sorry sa akin or everything. I mean, for me, kung tatanungin mo kung tatanggapin ko pa ba, I mean, ako, I will accept apology. That's the main thing. But I already removed the trust. Kasi, isa sa dami ba naman nangyari, diba? Hindi ka ba mawawalan ng tiwala? Hindi ka ba matututo? So, but sa akin, mawawalan ako ng tiwala. Pero kung siya kasi, kung willing pa siya makipagkaibigan, kung sa akin, kung willing pa ako, kung siya humingi ng sorry, for now, hindi ko masasagot. I mean, for now, hindi ko alam kung maano ko pa. Pero kung siguro kung sa akin, kung lahat ng pinagsisihan na lahat yung mga ginawa niya, even na niya sa akin, sa mga kalansyahan ba ng ginawa niya nakaraan, kung siguro pagsisihan niya yung isa-isa, tapos kung makikita akong sincerity sa maging apology niya sa akin, I will definitely accept that, you know. Pero kung may kipagkaibigan, siguro at may kipag-close na naman, hindi na masyado yung kaibigan as in magkaibigan kami dati, parang hindi na may katulad na ng dati. Parang medyo maging iba na ngayon. Natutunan si bakla eh, tsaka parang na-witness niya mga ganun-ganun bagay eh. Siyempre, talagang may tapos talaga sa point ka na kami pagbabago. And also,
Teachers talaga. Ayan, but nung nitong bandang huli ng 2020 days, been rough. Kasi ang daming mga taong, daming mga bagay na nawala sa akin. Maraming tao na pinakamahalagang part sa buhay ko nawala, umalis, at tinanggal ako sa buhay nila or what. Pero, ngayon, nung una, ko talaga na-devastated ako nun eh. Pero, parang, bigla lang parang nagsingin sa utak ko, sabi ko, parang bigla ko na lang sabi, kahit anong mangyari, bangon lang, and continue lang in life, kahit anong mangyari. Kasi, ganun talaga, may mga tao talagang, hindi ka nila appreciate ka, no matter what na effort na gawin mo, wala. It's been useless. Kaya nga, parang, okay lang yun, sige, tatapin na ako sa buhay ninyo, tanggalin na ako, ako tatanggalin ko na rin kayo, kasi hindi naman kayo ganun kahanap hindi naman, ayoko din masyadong din yun nga, sabi ko nga, I don't want to waste my time on useless things, sa mga useless din na tao, so, so, and this year has been enough talaga, and, it's been hard for me, but like I said, I'm just gonna continue in my life, kahit even though ganun yung nangyari, but and then also trying to just move on sa mga bagay-bagay. I mean, in my part, aminado ako may mga nagawa akong mali in the past. Aminado ako doon, hindi na ako makakalitsahan, pero sana, sana now na nag-try na ako mag-move on, pinipilit ko na nandiyan sana makalimutan natin mga bagay-bagay na nangyari, and trying to just have a new life na somehow. I mean, ngayon hindi na ako mag-wish na maging best year na yung 2024 sa akin, but I just hope for the best lang, and everything will get better, na ulit mangyari mga kalitsyan, mga issues pa mangyayari sa buhay ko. Ayun lang guys, so also pinaka the best part siguro this year is na-celebrate ko na yung early stage of the adulthood ko, and ayun lang, so hindi ako magpaniwala na hindi na pala akong mainuwi, so legal age na ako, pwede ko na gawin natin yung mga bagay-bagay na gusto ko gawin. Ano yung first step ko? I think siguro magpapagawa ng national ID para sa legal age. Siguro yung pinakaunang step kong gagawin. At saka pinabala ko na rin mag-work by next year, so ayun lang. So talagang tatry ko na ma-evolve konti. tatry na ulit a little bit improvements. Ano pa ba? Ayun lang. So ngayon nga nag-start na ako nagtatry na ako na mag-apply sa mga colleges. Nagtatry ako nati ko nga ngayon yung schedule ko sa entrance exam ko sa POP. Nati ko mag-send sila ng e-permit para ma-download ko, hindi mapapaprint ko, para ma-take ko yung entrance exam. At kasi kung makakapasa ako doon, kung makakapagano ko doon. Pero sana, ako the best. Lahat ng mga colleges talaga, tinatry ko talaga applyan ngayon. Para titingnan ko kung ano talagang mga school na makakapag-fit sa akin. Sa CABSO, ating sa January 4 pa ako mag-take, kasi sabay-sabay kami ng mga classmate ko, yung usapan namin. Kasi yun talaga yung schedule talaga yung pag-take ng pag-apply sa CABSO. So, ayun lang. Pero, ang plano ko talaga sa college, hindi talaga ako magpa-private kasi ayoko na rin dumagdag pa sa problema. Dami ng gastos yung nangyayari. Basta hindi ako magpa-public ako this college. And, pero abala ko talaga ng una, maghinto muna ako ng college para mag-work muna ako. Pero, sabi kasi nila sayang daw. So, siguro baka ipagsabay ko na. Let's see kung anong mangyayari. Pero gusto ko talaga din mag-work. Gusto ko na din magpatira talaga. Iba na rin kasi may pera sa sarili. Kasi na parang umasa ka pa sa ibang tao. Like ngayon parang mas okay na, parang masarap na sa feeling na na you can work by your own, gano'n. May iba ka ng Pupunta pa kayo dito.
sarili ng way kung paano kumita, para hindi mabuhay din sa sarili mo, pati yung family mo din ako sa same time, gano'n. Hindi na lang kayo maglaro. Wala din para mas masaya. Kasi pagka yan, kayo lang yan. Walang maingay, walang maingay. Yung iba paglaro ni maingay, hindi naman maingay. Abot naman yata eh. Hindi. Ayun, so, yun na yung mga naganap this year and ayun lang. Hindi na ako nag-hope. So, ayoko na mag-hope. Ayoko na mag-manifest. Ang abangan ko sa January is yung sabay-sabay namin na activities. 3, defense, exhibit sa Diaz, pati Panagbenga Festival sa PE. Sabay-sabay yun by January. And hindi ko alam paano namin i-manage yun, isa-isa. Kasi, talaga nung nakaraan, tawa talaga kami kasi nag-focus lang talaga kami sa Panagbenga Festival eh. Hindi kami nag-focus sa PE. Tapos, kaya yung mga teacher namin, pati lalo na yung advisor namin, nagtatampo sa amin kasi nga, bakit daw parang lagi na kami nakapag-focus masyado sa Panagbenga. Eh, marami pa naman daw dapat kami ipag-focusan. Kaya yung mga deadline ng mga sa ibang subject na-adjust dahil doon sa Panagbenga Festival. Ayun, so baka ganun din mangyari sa January. I hope not. I hopes na hindi ganun. Pero mahirap din kasi ipagsabay eh. So, ayun lang. So, sana mangyari magkaroon ng schedule 1 by 1 kada week kung ano dapat muna yung pag-focusan namin. Sana mangyari is a week para sa defense, a week para sa exhibit, tapos sa Panagbenga. So, hindi ko alam kung ano mauna doon, pero sana huwag na masyadong pagsabayin. And then, ayun na, asahan ko na yung sa January. Ayun lang, hindi na ako ito na lang win-wish ko sa 2024 para hindi na ako ma-disappoint sa uli. Hindi na ako naghahangad na magiging best year in 2024. Yun na. Hindi na ako naghahangad na maging okay yung year. Pero I wish na mga bagay na nangyari ngayon, hindi na ulit mangyari next year. And lahat ng mga bagay na nagawa ko, mga kaletsyan na ginawa ko, hindi na maulit. I mean, magiging pa rin, loko-loko pa rin in a way. Kasi, you guys know, I'm a funny person. And yung mga bagay talaga na naging habit ko na hindi ko na matanggal sa sarili ko. Ayun lang. Pero, ngayon din, i-accept na natin sarili natin na ganun talaga tayo eh. Yung mga bagay na hindi natin talaga kaya din ibago. Kasi, ganun na talaga tayo as a person. And, ayun lang. So, I know it's gonna be a lot more busy. And, gonna be a lot more busy talaga kasi ngayon nararamdaman ko na masyadong busy. What more pa kaya next year? So, ayun lang. Basta yun, hindi na ako nag-wish sa 2024 na may next year. Hindi na ako nag-hope, hindi na ako magiging banda yung year. Basta ang akin na lang, magawa ko yung mga bagay. Magawa ko yung mga bagay ko na dapat kong gawin. Gusto ko na matapos lahat. Para, ayun lang. Accomplish na. Ayan. So, thank you guys for watching. And, oh my God, napakahaba nitong video na to. I-edit ko pa. Kasi last year, nung nagawa rin ako ng itong video, 1 oras din yata yun. Tapos, nag-edit ako na napakatagal. Kasi lahat talaga ng mga kinakwento ko, talagang pagka may mga video ako, sa mga kinakwento ko, nilalagay ko talaga yun. So, apparently dito sa video na to, ilalagay ko ulit lahat. So, tatry ko yung best ko. So, yun lang. Sana hindi maapit ang aking space dito sa phone ko. Kasi, guys, so thank you for watching. And next vlog siguro baka mag-vlog na ako sa New Year's Eve naman na kasi kahit na magpapahinga muna ako tapos gagawin ko rin muna yung sa PR namin kasi pinapagawa na kami ni Sir ngayon nung ipagkasama na natin mga outputs na ginawa namin nung nakaraan tapos ipapasa namin by a folder lahat na nakakompile na yun so and then nagpapapokusan ko
Bale, tapos na ako mag-isang kwarto ng bahay. Itong video, tapos yung PR naman. So, ayun na. Dapat na magawa ko na ngayon kasi by January daw, gusto na daw makita ni Sir yun para kung ma-checkan niya yun, i-revise na lang, konting correction na nandi, okay na. Tapos magde-defense na kami. So, ayun. Ayun na. Thank you guys for watching and I'm gonna see you guys in New Year's Eve. By the way pala, nag-isa ko kaninang bahay. Ay, nag-ayos ako ng kwarto ko. Sobrang gulo. And, dami kong nasikaso doon. Also, naglipat din yung mga ate ko. Kahapon, ang dami namin ginawa eh. Buhat kami yung mga gamit. Tapos, nilipat. Yung mga gamit na nandun sa kabilang bahay, nilipat dito. Tapos, yung mga gamit doon. Parang nagkapalit naman ng gamit. Tapos, thankful lang ako kay Juliana kasi tinulungan kami niya kahapon. Pero mas marami pa rin kaming nagginawa sa bahay. Pero at least naman, magtumulong naman din somehow. So, ayun lang. Ayun. So, thank you guys. And, that's all. See you guys in the next video.